back to my channel. So it's our last day na dito sa Japan and mag-check out na kami in just an hour. So problema namin is marami kaming luggages and hindi pwedeng iwan dito sa hotel kasi daw masyadong marami. So tingnan lang namin kung paano yung magagawa namin. So baka kumain na lang kami and then diretso na lang kami sa airport siguro. Tapos, yun, wala na. Guys, check out time oh. Struggle is real. Shopping pa more. Okay, so tayo talaga pumayag ng hotel na iwan yung gamit namin eh. So, eto na sila. Struggle is real. Ayan. Kaya nga eh. Diretso na kami ng Shinjuku Express bus terminal. Then try naming mag-rent nung locker na lang siguro doon. Break muna kami guys. Sumasakit yung mga kamay namin kakahila eh. So dito muna kami sa pedestrian dito. Tapos papakita ko sa inyo. Nakakita ko ng isang store. Ayan. Ito siguro yung store para sa mga taong tomod. Corny. Okay, pahinga muna kami kasi may mga nakailang meters na rin kami. Eto na guys, hila is real. Hila, kamusta naman ang mga person? Shopping pa more, donkey pa more. Yan, pero malapit na rin naman kami sa Shinjuku bus station. Oo, sana may available na locker. Last day in Japan. Last day. Last day. GU pa more. Kasi yung mga ayan guys, nagkakuha na kami ng locker. Buti na lang may mga available pa. So papakita namin sa inyo. Unang gagawin, ilalagay nyo muna yung bag nyo sa loob. Pagkalagay, i-close nyo. Close. Ayan. Tapos pupunta ka dun sa designated na screen. Makikita nyo naman may mga arrow yan. Kung saan yung tinuturo niyang arrow, yun yung screen mo. And then, lalabas dyan, 1009 yung pinaglagyan ng locker ng kapatid ko. So, please start checking procedures. Confirm mo lang, Following the instruction confirm. on the screen. Tapos, cash. Or kung may suwi ka kayo, pwedeng suwi ka. Tapos yun yung ano nyo. Tapos dito nyo lang lalagay yung pera, pagka, or yung bill dito. Take out your baggage. Ayan, tapos Please be sure to thank you for using. lalabas yung receipt, andito rin yung PIN. Kailangan nyo ng PIN kung paano siya, ay para mabuksan yung locker. So, ganun lang siya. Hanap na lang kami ng makakainan muna namin. So, ito ay brunch na. 11 o'clock na dito sa Japan. 11 o'clock AM. Hindi pa rin kami nakakahanap ng food. So, lakad-lakad lang kami muna dito. Matagal tayong oras namin. 9 o'clock pa kasi yung flight namin. So, punta lang kami ng airport by 4 o'clock siguro. 11 AM pa lang. Ito guys, dito lang siguro kami mag-brunch. Mag-try kami siguro ng udon. Ayan. So, ang pag-order dito ay through vending machine. Ayan. Okay guys, order na ako. Ito na lang siguro yung ordering ko kahit hindi ko siya maintindihan kung ano siya. Sabi, please insert money first and then press the button. Okay. Tapos, ito yung 580. Yan. Ito yung 580 Ted. Oo. Tapos, ito na yung ticket. Lalabas yung ticket dyan. Tapos, yung change mo. Okay, yan. So, lalabas yung change. Yun lang. Ito na. Makakakain na tayo ng breakfast. Yes.
happy na uli ang person, pati ang tummy. Okay, pasok na kami sa loob. Okay. Thank you. Guys, ito na lang kami. Guys, ito na yung food natin. Udon. And meron siyang kasamang, seaweed soup. At saka, ano to? Pickles. Oh, ayan guys. Udon. Ay, labanos daw pala siya. Okay, let's eat. Guys, solved na. Happy tummy na tayo, guys. Tsaka may dessert. Parang choco bread. Okay, guys. Claybo na. Claybo. Punta na kami ngayon sa Shinjuku-gyoen National Park. Malapit na pala siya sa accommodation namin, hindi namin alam. So, doon na lang muna kami magpapalipas muna ng siguro mga isang oras lang. And then, balik na kami ng express bus terminal papunta ng Narita Airport. Guys, malapit na kami sa Shinjuku-gyoen National Garden. Guys, malapit na kami sa entrance ng Shinjuku-gyoen National Garden. Opening 9 a.m. to 4 p.m. Tapos magpo-close na siya ng 4:30. Ano to? May entrance? Ay, oo nga, 500. Ayan. Actually, magpapatay lang kami ng oras. May entrance pala siya. Kung mga 200, okay lang sana no? Sa bagay, malapit na mag 12:35 guys. Hanggang 12:35 lang yung narent namin na locker para hindi na kami mag-extend. Pero mukha namang maganda sa loob. Feeling ko maganda to pag talagang autumn na. Ito yung map niya. Maganda to yung pag autumn na, tinan mo yung mga leaves. Ayan Sa ngayon, sulitin na lang natin yung preskong hangin dito sa Japan and yung malinis na hangin. Pati yung magandang sky. Oh, di ba? Ganda ng sky, oh. Parang may dumaan na airplane na ginanong. Parang biglang nawala yung mga ulap samantalang nung mga nakaraang araw na nandito tayo, puro maulap eh. Mas maganda pa yung Yan. 20 minutes. Yan, naglalakad na kami papunta ng express bus terminal. Tapos kunin na muna natin yung gamit natin. Buti hindi tayo bumili ng ticket kanina, no? Kung bumili tayo, tapos alas 3 yung wala. So at least, kunin natin gamit natin sa locker, bili tayong ticket. Sa airport na tayo kasi meron namang observation deck doon at saka baka mag-shopping pa Shopping, kaya pa? Shopping? Kaya pa ng paa at budget? Kaya pa ng paa. Kaya pa ng paa, di na kaya ng budget. Kaya pa ng paa, kaya pa ng budget, di kaya ng maleta. Oo. I-check out na natin yung luggages natin dito sa locker. So, paano ang pag-check out? Taking out. Ayan, okay. Then, select your PIN. Okay, ang PIN natin ay, ayan, 522522 679 522679 confirm. Please take out your baggage Ayan. from the box with the lamp flashing. Thank you for using. Ayun. So, ganun lang siya guys. Tapos, makikita nyo na yung locker nyo, nagpa-flash, tapos nagbukas na siya. Here's our thing. So, isang medium at saka isang small kasya dito. Tapos, meron pa nga dito sa taas So, pwede kung may backpack pa Nakabili na kami ng ticket scheduled for 1 o'clock p.m. So, mga 1 hour or an hour and a half yung biyahe papuntang Narita Airport. So, dito sa gate A1 guys, yung papunta ng parehong Narita at saka Haneda Airport. So,
Pumila na kami. Ayan. And ang schedule namin ay 1 o'clock. Okay, dumating na yung bus namin guys. So talagang Japan time, no? Yung 12:50 na bus papuntang Haneda, umalis ng 12:50 sakto. So hindi nila kayo hihintayin. Kaya kailangan on time. Okay? Guys, nakasakay na kami ng bus. So, malapit na yung bye-bye Japan talaga. So, kailan kaya tayo makakabalik dito? Yung malamig na malamig kaya para magamit natin yung mga winter clothes na pinagbibili natin. Sige, we'll see. Guys, nandito na tayo sa Narita Terminal 2. Narita Airport Terminal 2. So, hanapin lang namin yung Cebu Pacific kung saan yung bay nila. Para doon na lang muna kami siguro tumambay ng konti. Laki rin ang airport nila guys, oh. Pag sa departure Hindi, ang laki ng ano nila, oh. Parang departure, arrival, or schedule information board. Hanap lang muna kami ng pwesto kung saan kami pwedeng magstay and yun, isip na lang kami kung ano pa yung mga pwede namin gawin dito para patay ng oras. Guys, may nagpapatrol na robot, oh. Galing, oh. Galing. Si robot on patrol. Patrolling. Appear tayo, appear. Viewing deck. Guys, so merong viewing deck dito. So, kung masyado kayong maaga, pwede kayong mag-view ng deck. Pumunta kayo dito sa observation deck. Makikita niyo yung mga aeroplanong lumilipad. Yan guys. Puntahan natin yung observatory deck nila. Check. Sana makakita tayo ng mga lumilipad na airplane. Ito yun. Oo guys, so sana may ganito sa no? Sa Philippines. Yung kahit wala ka pa sa departure area, pwede ka makakita ng mga airplane. 3 o'clock, mahangin at saka hindi mainit. Ingay? Narinig niyo ba? Meron na yatang palis eh. Ayan guys, so naka-display yung mga airlines na I think nagla-land or departure or may biyahe dito sa Narita Airport. So, tingnan natin kung may familiar. Wow, may familiar. Pride of the Philippines. Check natin. Pupunta kami sa bilihan ng takoyaki. Takoyaki is life. Ayun! Gindako highball sa Kaba. And guys, order kami ng takoyaki original sauce. Tapos sa pambayad ko Pambayad. Ubos Barya. Naubos ang barya namin guys. Ang takoyaki. Guys, so bumili tayo ng ano to? Milk coffee sa 7-Eleven dito sa loob ng Narita Airport. Try natin siya. Guys. May ginger ulit. Okay, ang galing no? Man guys, so may butas na pala siya, hindi mo na kailangan na gano'n eh. Hindi masyadong matamis no? Tsaka hindi masyadong matapang yung kape. Sakto lang sa mga
Ang haba ng pila sa check-in counter, guys. So, it's 6 o'clock na dito. And 8:15 ng gabi ang boarding. Hanggang dun pa. Guys, ito yung Roy. So, bumili tayo ng itong Nama Chocolate, itong Chestnut, Matcha, at saka itong Owlite. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation para matikman natin lahat. Guys, ano tayo? Gate 97. Ha? Dami nilang gate dito, no? Sabi nung nandun sa check-in counter, since tatlo na daw yung ano namin, hand carry, na daw kami mag-duty free. Sa typical na Pilipino, pasaway. Siyempre, bumili lang tayo ng Royce para matikman natin. Guys, dito sa departure area, walang masyadong mga kainan. So, ito na yung binili ko. Parang, ano ba to? Chocolate bread. Tsaka, lemon water. Ordered na. Like public transportation, including our aircraft, is no longer required. However, Guys, finally, we landed na dito sa NAIA Terminal 3 and papunta na ako ng multi-level parking. Then, uwi na ako. Hi guys! So, nakapagpahinga na tayo from our trip, nakatulog na tayo. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko dun sa Japan. Okay. Unahin ko yung mga binili ko nung nandun kami sa Second Street Store. Kung makikita nyo in my previous video, yung Second Street Store, ito yung mga used clothes or items, tapos binibenta siya in a cheaper price. Yung iba hindi ganun kamura, pero karamihan mura and okay pa yung quality. So, pakita ko sa inyo guys. Eto, bumili ako ng isang winter jacket. So, siya ay Levi's. Yan, Levi's siya. Nabili ko lang to for 3,999 yen or around 1,500 to 600 pesos. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. So, bakit ako bumili nito? Kasi meron pa tayong trip papunta sa malalamig na bansa sa mga susunod na buwan. So, kaya kakailanganin natin ito. So, ito siya guys. Diba? Ang ganda? Lakas makayaman. Isa lang talaga balak kong bilhin. Itong kapatid ko at saka pinsan ko, naghanap pa sila ng iba pang mga winter clothes at saka coat. And then nakita nila ito. And diba? Yan. Para na ako nagla-live selling. So, nakita nila to. Ang presyo nito is 3,999 yen lang din kapresyo nung Levi's. So, actually pinag-iisipan ko kung bibilin ko kasi hindi ko naman talaga balak bumili ng maraming winter clothes, pero sabi kasi nila, sayang, mura na, di ba? Parang around 1,500 or 1,600 meron ka ng ganito. So, di ba? Saan ka makakakita sa Pilipinas ng ganito na worth 1,500 or less than 2,000 pesos. And ang last na binili ko dun sa Second Street Store is isa pang winter clothes na meron naman siyang fur. Ayan, guys. So, ang presyo nito is same, 3,999 yen din. Diba? Sobrang kapal na, may fur. Murang-mura na siya for around 1,500 to feel na feel ang winter kahit napakainit sa Pilipinas. Diba guys? For only 3,999 yen, saka makakita nito sa Pilipinas. Siguro sa mga ukay sa Baguio, pero parang ang hirap din hanapin yung mga gantong klase. Okay, di ba? Tapos guys, nagpunta kami ng Ginza. Supposedly, pupunta kami ng Uniqlo and then pupunta kami ng GU. Paglabas kasi namin dun sa train station, GU agad yung bumungad. So, yun yung pinuntahan namin. And then, dun na kami
pamili ng kapatid ko at saka ng pinsan ko. So, meron naman ako nabiling coat, pero ito, ireregalo ko to sa pamangkin ko kasi magbe-birthday siya and kasama siya dun sa pupuntahan namin na malamig na bansa soon. So, eto guys, from GU. Ang price nito ay 1,490 yen. So, it's around 500 pesos lang siya, guys. Susukat ko lang para makita nyo. Pero, ibibigay ko to sa pamangkin ko. Ayan. Coat din siya. And, ayan. Ganyan ang style niya, guys. So, and then, bumili nilang din ako sa GU na mga long sleeves na semi-turtleneck. So, ito siya, guys. So, bumili ako ng 4 na kulay na ganito. Isang gray, brown, isang black, white. I think yung presyo nito ay 990 yen yata. O it's around 300, 400 pesos lang isa. Okay guys, so dumako naman tayo kay Donkey. Ito yung sinasabi nila na kahit wala sa plano mo yung bumili, kahit iset mo yung utak mo na hindi ka bibili, eh mapapabili ka talaga guys. So, unahin na natin sa ito talaga yung nagpa-consume ng space ko sa bagahe ko eh. So, unahin na natin itong Alford. Actually, maraming may gusto nito eh. Kahit yung mga office mates ko and yung mga iba kong friends. So, bumili ako nito. 30 pieces siya. 30 pieces. Ewan ko ba kung bakit 30 pieces. Kasi parang mas mura siya kapag binili mo ng isang box. Eh, ang isang box ay 10 pieces. So, ayan guys. Sa Donkey, kailangan maka-reach ka ng 5,500 para ma-apply yung tax-free. Kaya, yun din. Kaya, mapapabili ka ng marami para para maabot mo yung tax-free. Kasi sayang din, di ba? Kumbaga, yun ay magiging discount mo kapag nag-grocery ka or bumili ka ng mga items sa kanila. And then, second naman, eto guys. So, nakita lang namin to sa isang vlog yata. And, ginawa namin, bumili lang kami ng isang piraso nun. Tapos, nung nagpunta kami sa observatory deck sa Tokyo Metropolitan Government Building, kinain namin siya dun sa taas kasi pwedeng kumain. And guys, ang sarap niya. Medyo matamis lang siya na onte. Pero guys, ang sarap nung cheese at saka ang lambot niya. Ang sarap nung texture ng pagkakain mo, yung pagka-bake niya. So, I recommend you na aside from Alford, ito nga pala, aside from Alford, try nyo rin to. Yun. I think karamihan talaga sa mga binibenta sa Donkey is okay naman, masasarap. Yun nga lang. Hindi namin pwede i-try lahat. Tsaka, hindi rin namin pwedeng bilhin. Yung nang marami kasi onti na lang yung bagahe namin. Onti na lang yung space. And then, ito guys, ito yung hinahanap ko. Ayan, tanggalin ko siya sa, okay. Pag bumili pala kayo sa Donkey, guys, na tax-free, ang gagawin nila, babalutin nila to ng ganito. Kasi, kung tax-free mo siya nabili, bawal mo siyang buksan or i-consume habang nasa Japan ka. Sabi, magkakaroon daw ng fine. Pero, hindi ko lang sure kung gaano katotoo yun. Kasi eto guys, tinanggal ko siya sa plastic. Kasi nagpapabalki yung box and hindi ko siya masiksik sa bagahe ko. Eh, liit lang ng mga dala kong luggages. So, ito guys, hindi ko alam kung ano yung tawag. I-Google Translate ko siya. Pero yung dati kong nabiling ganito, black and white siya eh. Pero ngayon black na rin. Pero ito yung itsura niya kasi. So, binili ko na siya. Yun. Alphabet chocolate. So, yun pala yung tawag sa kanya. So, bumili lang din ako ng, I think, 7 pieces. So, nakalimutan ko na kung magkano yung presyo nito. Gagawa na lang ako ng separate vlog regarding sa mga nagastos natin sa Japan. Ito, feeling ko yung mga medyo not so young na magugustuhan tong binili ko. So, bumili ako nitong
Rohi Chuboko. So, para siyang salon pass. Hindi ko pa ito natatry. Ang sabi ay mas okay daw to sa salon pass. Parang ganun. Mas talagang effective siya kaysa salon pass. Bumili lang din ako ng 4 kasi medyo malaki yung isang box niya. So, ayan. So, bigyan ko na siguro yung tatay ko dahil kailangan niya to. And then, yung pamangkin ko na masyadong masipag magtrabaho, bigyan ko na rin siya nito. And then, guys, nung dumating kami sa Japan, kasi pa autumn na eh. So, first 2 days, hindi ganun kainit, pero hindi pa naman ganun kalamig. Pero, no guys, nung nagpunta kami ng Mount Fuji on our third day, malamig siya. Tapos umaambon ng onte, tapos humahangin. So, malamig siya. Buti na lang may dala kami mga jackets. Ako may dala akong sweater nun. And then, pagbalik namin ng Tokyo, yung labi ko nag-chap. So, parang nagbabakbak siya. Nagpunta ako ng Family Mart kasi may Family Mart lang dun sa kanto ng tinutuluyan namin na accommodation. So, nagtanong ako dun sa cashier. Actually, ang hinahanap ko, petroleum jelly. Hindi niya alam kung ano yung petroleum jelly. In-explain ko na lang na I'm having chopped lips, ganyan-ganyan. Tapos tinuro niya, sabi niya. So, yun. Actually, hindi talaga ito yung binili ko. Pakita ko. Wait lang. So, yun. Yung tinuro nung cashier, itong Mentholatum, Mentholatum medicated stick. So, pero meron siyang iba't ibang klase doon. So, tinanong ko siya, which one is the best or kung ano yung pinaka-effective. Ang sagot niya sa akin, this is Japan, everything is best. So, okay. So, eto na lang yung binili ko. Naglagay ako nung gabi, kinabukasan, guys, hindi na masyadong nagkita yung, kasi may crack yung labi ko nun eh. So, hindi na, parang gumaling siya overnight nung nilagyan ko nito. Nung bumalik kami ng Donkey, so actually, 3 branches ng Donkey yung pinuntahan namin. Yung sa Shinjuku, yung malapit sa amin, yung sa isa pang Shinjuku na, tawag dito, malapit sa Express Bus Terminal. At saka isa sa Shibuya. So, nung nagpunta na uli kami ng Don Quixote, nakakita ako ng, ayan, Mentholatum medicated, ayan, lipstick. So, ginawa ko, bumili na ako ng 4. Hinahanap ko talaga yung blue kasi yun yung na-try ko effective eh. Walang blue eh. So, ito na lang yung binili ko, 4 na ganun. So, sana effective din siya. We're down to our... Okay, last few items na lang na binili ko. So, bumili ako ng seaweed, guys. Ayan. Seaweed. So, bumili lang din ako ng 5 kasi naka-sale siya eh. So, parang pag bibili ka ng 5, 200 yen na lang. Pag nagpunta na kami sa airport para bumalik dito sa Manila, dun sa duty free, bumili ako ng isang almond na malaki. Ayan. And bumili rin ako ng mga Roy. So, ayan. Bumili ako ng chestnut, 2, isang matcha, 2 Owlate. Hindi ko alam kung paano yung tamang pronunciation niya, pero Aulait, Owlate. And isang, hindi ko alam kung ano ito eh, Gana Bitter, liquor free daw siya. So, tinry ko na lang din isa para at least kung... Pero Royce naman to, panigurado masarap. Yun nga lang, hindi ko pa kasi natitikman eh. And then, isa pa sa mga nagpabalki ng luggage ko is itong binili kong mga seafood Nissin cup noodles. So, ayan. Nag-request din yung pamangkin ko nito. Bibigyan ko na rin yung iba kong kapatid at saka pamangkin para matikman naman nila. Doon meron naman dito sa Pilipinas. Pero guys, mura siya doon. Yun, that's it guys. Ang onti ng napamili natin, no. Syempre, kahit pa paano nagtitipid pa rin tayo, kailangan natin mag-budget kasi meron pa tayong mga paggagastusan in the succeeding months. Meron pa rin tayong travels in the succeeding months. Yun. So, yun guys, i-end ko na tong vlog na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, subscribe,
and hit that notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong upload. Maraming salamat sa panonood ng aking video and I'll see you on my next vlog.